Dahil kami kakanin natin yung direct na dyan. So, dito sa kung suggest ko sa inyo, maayos ka sa pizza mga kabosi. Sa pa namin yung mixer, tinicheck namin kung hindi nyo nagtatagili. Yun mga kabosing, magandang tanghali. Muli ay ano ito, nagpa-vlog na naman tayo. Dito na ulit naman tayo sa Aguinaldo Highway mga kabosing, sa may Lalaan, Barangay Lalaan, sa may Silang ba to? Silang mga kabosing. So isang magandang tanghali mga kabosing, at ngayong araw na ito ay may balak tayong bilhin. Dahil yun nga, ito po ay may kinalaman sa gagawin nating pagkasemento doon sa kalsada ko sa bahay ko sa Batangas. So magandang umaga muli. Maraming salamat doon sa mga nanood sa aking last vlog. So, ang init mga kabosing, pero katulad na sinasabi ko sa inyo, pinaghahandaan ko yung yung aking pagsasemento doon sa bahay ko doon sa Batangas, sa kalsada. So welcome po ulit sa aking munting YouTube channel mga kabosing. Sa mga magandang umaga. Ngayon ay tanghali na pala, 11 o'clock na. So dali mo yung pangliig. Dito tayo sa tindahan sa may Monster, tindahan ng mixer. Ayan ang dami So iniisip ko mga kabosing, kung may magmamano-mano, napakatagal at mahirap din naman kung tayo manghihiram or renta, mahal din naman. Kaya naisip kong bumili ng mixer. Ayan. Ay, hindi tayo magbibigay sa kanya na bago. Ito ay one bagger lang to boss, no? One bagger lang. Tawagan mo si mama mo, dali. Nakausapin ko. Ano yan, na order na? Yes sir. Ayun dumaan. Oh yes sir. So yun, dito tayo sa may Monster. Oo, Monster. So nakita namin to sa online. Ito yung binalak namin bilhin. Kaso sabi ni sir, hindi to advisable sa mga pang heavy duty gawaan. Kaya biglang nagdalawang isip ko. Ang diferensya ay halos sa 10,000 to sa ganon. So may mga available pa naman ganon. Marami sir, marami pa. Oo. So dito tayo sa may Monster. Monster po, pwede nyo pa. Ayan. Baka may mga gustong bumili din ng bagong mixer. Ayan, Monster. Sa may Lalaan to, no? Lalaan. Alaan second po, hindi lang kami. May Lalaan second. Aguinaldo Highway pa ba to? Opo, Aguinaldo. Aguinaldo Highway. So pwede ko bang makita yung ibang sa loob? Tawagan mo nga si mama mo, hindi ko kasi hindi ko nakita talaga itong tindahan ng mixer na to, kung hindi rin sa online. So ang nakikita ko yung bandaroon. Nakita ko yung bandaroon may display sa taas. Mixer. So, kauntihan lang sila mag-display. Oo. Napakarami palang mixer dito. Ayan Tawagan mo nga. Maliit pala yung yung 28. Maliit? At saka paliwanag na ni sir hindi ito tatagal. Ano? Baka hindi tumagal pagka yung mahilig pa naman tayo mag-overload ng ng mix. Magdadagdag tayo ng mga 10. Kaya ba natin to? Magkano? Magkano lahat? Magkano? Magkano ibibigay mo yung yung Sabi sinabi ko yun. magkano pick up? Pwede kang bigyan ng 37. Pero yung kasi nabigay ko ng 39 yung magkano. Paano? Decision natin. Para tinatamad daw doon sa maliit para ma-axel ang pera natin
Eh, pag, Magkano nga? naging 37 eh. Tatawaran ko nga ng tatawaran ko pa nga kay sir eh. Ayaw niya ata eh. Hindi na ako. Kasi kung bibili natin yung maliit, pinag-iisipan ko. Eh kung gusto Ilang natin, ano yan? Ilang ano yan? one bagger lang. Kaya lang sa paggamit. Tapos yung ano, yung Gamit at quality. yung ano bang tawag niya, yung mixer mismo, parang may warranty. Ano, ilan buwan ng warranty? Sa mixer ko, kung may problema sa mixer tayo, yung mismo mixer, 1 month free service yan. After 1 month po, may service pa rin naman. Pero kailangan na po bayaran yung mga parts sa 1 month. Ay doon sa body mismo, sa jam. Yun nga po, 1 month free service. Ay sa motor. Sa motor po, lifetime service yan. Pag nagka-problema po, dadalhin na po dito sa tindahan. Ah, Ano yung gas? oh, gas. Pag gusto mo pang diesel, angal ka na nga sa diesel eh. Lalo nang mahal ang diesel. 37. Halos magdadagdag tayo ng 9,000. Pero Kasi may nakita ko din hindi. Oh. 7 HP gasoline with engine. Ito yung sa Dasma ha? 34. Ay, ano po yun? Yung mga... Meron din po kami nun, pero tubular lang ngayon. Hindi tulad ng mga... I-beam kasi ito ni. Hindi ko alam. Meron din kami dating gano'n na ubusan lang kami ng stock. Ano ba to? Ito yung Pero kung gusto niyo talagang kanina eh. matagalan, Ha? Ito din yung kausap ko Gusto niyo naman po kanina. yung kapal tsaka yung gulong. 34? Ilang ano yan? Ilang HP yan? 7. 7.7? 7. Ano po yun? Alam ko po yung 30 pag may 7 meron lang? po kami gano'n. Hmm. Ubusan lang kami ng Ito stock. din pareho lang 7. Gusto mo, check mo din to. Para mapag-isipan mo. Nakapagod eh. Ano yan? Tingnan mo, kung ganitong I-beam. Ano? Yan, ganyan, ganito. Ano mo nga raw? Ganito I-beam na. Ano na lang? Ito. I-beam. Tapos yung tubular, ano ba yung tubular ba yun? So, marami tayong choices. Kaya hindi pwede mag-overload maliit lang na kami. Ano daw? Ano na? Wait lang. Ilog yung chocolate. Oh, yun nga. Yung sinasabi ko, I-beam. Oo. Ayan, I-beam. Anong diferensya? Magkano ang diferensya? Papasa ko sa yung picture ha. Ah. Para makita mo kay Ben. Magkano ang diferensya? Si... Hindi ko eh. Baka yun din. Oo nga. Sige, sige. Leo. So yung mga kapusing at ano, kukuha ko ng mixer. Bali ito yung ganito yung nakuha ko, bali 7 HP. Tapos pang heavy duty na siya mga kapusing. So ayan. Ang presyo nito ay nasa 39,000 mga ganito. Gas ang engine niya. Tapos yung gulong niya, ayan, mga ganda na, bago. Tapos naka molye type I-beam ang ano niya. Tapos makapal siya. So ang ating binabalak talaga, kasi hindi naman tayo contractor, balak sana natin ganito lang. Kaya lang iniisip ko mga kabossing, pagkagamit ko hindi ko na rin may uwi ng Dasma eh. Yan, tsaka ang gulong niya ibaw. Ang kukunin natin ay ganito, kasi meron ding ibang klase ano. Yan, may ganitong itsura. Yan, yun ang mga ano nila. At yan, ang dami nilang stock. Yan, ito may mga tinda rin silang ano, generator. May grass cutter ka? Wala. Ito pa mga kabosing ng ano, ang isang kailangan ko, grass cutter.
Kano yung grass cutter mo? Dito po sa itim, 14,000. Doon po 7,000. Ito ang bala kong bilhin pa sa susunod. May generator, Boss, ano po? welding machine, 8,000. may compressor. So, yan. Tulad ng dati sinabi ko sa'yo, dito ko lang to sa may Lalaan, parte ng Lalaan, DOS, sa may Aguinaldo Highway. Part pa yata ito ng Silang, no? Silang. So, dito sa kung suggest ko sa inyo, maayos ka usap dito mga kabosin. Tapat ng ayan, no? T-Bone Restaurant at saka Mango Spa. So ayan, oh, mga kabosin, gusto nyo bumili, marami po silang stock dito na mixer. Binabalo ko mga kabosin magrenta na ako, kaso ay hirap talaga na pagkasikaso nung wala ka naman doon. Napakarami dito mga kabosin. Ayan, stock siya. May mga branch din daw sila sa part ng Batangas. Ito talagang tindahan ng mixer. At kayo na lang makipag-usap. Yung kinuha kong yun ay 39,000. So ang bala ko sanang bilhin ay yung tig to 28,000 lang. Depende sa pag-uusap nyo kung i-deliver o hindi. Ito yung sasabi ko na 28,000. Parang ano lang to hindi to pwedeng pang heavy duty. Anong kapal nung bakal anong kapal niya? Ha? Anong kapal? 6mm po. Oh, 6mm. Tibay na rin. Pwede kang kuhanin ko yung ganun din, ha? Yung ganun din, ha? Opo. Yung ganun. Nabili lang po sa Pilila para malagay ng mga... So, dito, pwede yung pwede yung hanapin. Ano pangalan mo ba? Nelson po. Nelson. Dito sa may Monster. Maraming mga paninda sila mga equipment. Tulad ng compressor. Ayan, ano to? Pang carwasher. Carwasher. Bapping. Barena. Hindi ko lang alam mga kabosin kung sila ay nagpo-promo na kasi minikita ako may previous yung iba kasi nagpi-previous Pag mga ano po, yung halimbawa anniversary sa inyo, yung mga ano po, yung occasion ng mga ano. Ano ang pangalan ng store nyo? Monster o Chris? At anong Monster po. Monster talaga? Ito po, red brand lang po. So hindi natin na-expect na makakabili tayo mga kabosin dahil naghahanap lang tayo Alam naman ninyo yung dali ko, pagkakagusto isang lakaran lang. Ano to? Pan-tampered? Yan. Ito, pwede mo rin parentahan to ganito sa mga daan. Mahal din pala yan. 31. Ito, ano to? Ano naman to? Concrete cutter po yan. Concrete cutter. Ang dami, kompleto mga kabosing ito pa. So, nabili lang ng gasolina para matesting. So, binayaran natin ng True Gcash 39,000. So, kayo nang bahalang makipag-kausap kay Sir Nelson kung halimbawa bibili kayo. Dito lang ito sa part ng Cavite sa Silang, Lalaan Dos. Yan ay dadalhin na natin dire-diretso sa Batangas para yung ating araw ay sa Lemery. Lemery. Sa may Fantasy World. Paposak pa ng buki. Kaya pero kung daladala ko hindi pick up, malabo. Pagka nga pala
May free deliver kayo o may charge Alis ang deliver nyo? may charge na po yun. Ayun. May charge daw ang magkano ang charge na kalimitan? Pero Depende sa ano po, lang. kalimitan sir, pag halimbawa mga dito, around yung malalapit kami sa Cavite, Free na. pwede namin free delivery yun. Ayan. Pag dito lang daw sa Cavite, Batangas, Carriera, may delivery na. pag dito daw sa Cavite, around Cavite, free deliver na lang daw. Saka pwede naman yung kausapin si ano nga ulit, paano deliver? Nelson po. Sir Nelson. Depende naman sa pakikipag-usap eh. Pag magaling kayo makiusap, matatsambahan ninyo. So siguro swerte lang natin ngayong araw na to. Talagang naghahanap ako. Ang hinahanap ko talaga yung second hand eh. Kaya lang pakiramdam ko hindi na maaari eh. Kaya parang mag-a-axela ako ng pera dito. Kaya abangan lang ninyo yung pag-uwi namin sa Batangas. At ang problema namin, pagdating doon ay ang pagdidiskarga Alam po ba yung pinag-order namin sa online? sa online. Sino po nakausap niya? Si ano? Sa online. Yung ano po, yung bumibili ng ano? Yung kasama mo yata. Ayun po. Oo, si ano? Aaron. Si Aaron ang pangalan. Ako ang unang nakakita pero pinag-inquire ko misis ko. Yun ang aming paka yung ano nga ba yun? Magkano ang aming 28 to 27. Basta ganun eh. Magkano nga yung ganun? 28,000 mga kabossing. Pero hindi siya advisable mga kabossing sa heavy trabaho tingin ko. Although meron sila explanation na pag daw reduction ay madali daw hatakin ng makina. Ang kalimitan mga kabossing nagiging problema daw sa ganito yung mga bearing dito. Yan yung mga bearing niya. Ayan o, titikas. Yan. Ganitong klase. Pero hindi ito mga kabossing ang bibiling ko. Hindi ito. Iba na yung umorder dito. Bari, i-deliver na ito mga kabossing. Kaya mga kabossing at kinakarta na yung yung binili natin mixer. Ayan o. Going to Batangas na yan. Sana may uuwi natin na maayos. Nagater pa tayo mga kabossing dito ah. Ang laki. Hindi mo sinabi sa akin kanina. Hindi mo ilagay sa loob. Meron pala ditong hindi ko napansin. So, diretso na natin sa Batangas mga kabossing para isang lakaran na lang. Hindi na tayo nahihirapan. Tayong isipin. Pwede bang iusot to ng konti? Parang lam. So yun. Ha? Bigyan mo lang dyan. Nasira yung kulong natin mga kabossing ah. Nagali ito oh. So yung mga kabossing at dito tayo sa may part ng Tagaytay. At karga natin sa likod yung cement mixer. So kung hindi natin pipick upin yung mga kabossing ay mag-add tayo siguro dyan ng mga 1.5. Kaya napag-desisyonan ko na karga ko na lang kasi ganito rin naman ang kanilang kakarga na pick up eh. At ang bala kong bilhin talaga yung yung maliliit lang na hindi talaga pang heavy duty. Kaya lang iniisip ko parang isang gamitan yun eh.
Ito, kahit magdagdag ako, kahit mahal to, magagamit pa ito sa ibang ano, pwede ko rin parentahan to kung sakasakali. Dahil pag may ganitong mixer mga kabosing ay ano, lalo kung sa bukid, malaking bagay. Sa pagod to, at least sa tao. Kaya nag-decide ako na bumili na lang ng pang heavy duty na mixer para umuugara pa. Pila? Tama naman. Nauga? Ha? Yan. So, abangan natin. Ang problema natin ay pag ang pagbababa nito, medyo malaki ito mga kabosing eh. Doon sa tindahan ay meron silang rampahan, kaso pagdating sa amin ay wala. Kaya saka ano ako, gusto ko pag may gagawin ako, isang lakaran lang. Kasi kung i-schedule ko pa to, pwedeng ma-delay to, pwedeng hindi matuloy. At yun nga, nagdagdag lang ako ng mga 10k para lang heavy duty na ang mabili kong ano, mixer. 7 point something horsepower na to mga kabosing, pang heavy duty na talaga, para at least pang malakasan. Ayan. So samahan nyo ko sa video na to at sana lagi nyo pong panoorin ang mga simpleng vlog ko. Sana supportahan din nyo ako kahit wala ako sa Batangas mga kabosing. At update na lang pag nandun na tayo sa Batangas sa bahay para i-discarga ang ano to, ang mixer na to. Hello. Ayun mga kabosing, dito tayo sa part ng Mayasang, wala, hindi pa ito, Bangbang. Dito kami at daladala namin yung mixer, chinecheck namin kung hindi naman nagtatagilid. Hindi naman. Kakain muna kami dito sa Lumihang Mag-ama. Dito may barangay Bangbang. Hindi pa kami nagtatanghalian. Lomi muna kami. Lomi lang dito. Walang kanin, wala. May mga taxi ka? May lomi na lang. Tapos daw, gusto mo? Lomi na lang. Kain muna kami. Anong oras na kayo? Alas 12:30 na pala mga kaboting. Kaya pala masama na ang tingin ko. Kaya na lang natin malung. Ginit. Dahil kami kakain muna at sinibilis na dyan.
medyo kinakabahan ako pagpababa dahil baka makagulong pa harap, wasak yung aking back door glass na yon pagka umabante yan, pero may tali naman, kaya lang medyo kinakabahan akong ano. Ayun, may gulong kasi yan mga kabosing, kaya kahit di tali mabuti pang nag-iingat din. So ang malaking bagay sa pagkaganito ng sasakyan, itong pick up, ay nakakargahan mo ng ganyang karalaking ano, gamit, which is talagang hindi kakayanin kahit sa jeep mga kabosing, hindi papasok yan eh. Kaya maganda talaga ang ganitong sasakyan pick up. Medyo alalay lang tayo dahil may mga humps dito sa lugar ng barangay road namin. Siguro mamaya doon kakaya doon sa likod para ano matingnan mo kung naabante o hindi. Yung mga kabosing, magandang tanghali muli. Bali kalugtong lang ito na aking vlog, last day. So hindi na tayo nakapag vlog ng pahuli dahil naging busy na tayo, tapos nahirapan kami magbaba ng mixer na nabili ko. Tapos nung gusto ko nang mag video ay wala na, lobat na, kaya ngayon lang natin nadugtungan itong vlog na yon. So ayan, pina tayo sa Cavite at unti-unti ay ating i-prepare yung gagawin pagkapasamento ng daan doon sa Batangas. So sa totoo lang hindi tayo prepare doon dahil hindi na talaga bumaba yung materyales, kaya lang katulad ng sinabi ko, kinakailangan ko na ipagawa dahil mukhang mag-uulan na. Ngayon ay Mayo na at wala na tayo palagi kung hihintay. Siguro kung magbaba man ay matatagalan pa. So ayun, at baka umuwi din kami sa Batangas para matingnan ko kung paano mauumpisahan yung semento. Bali 3 meters lang naman yung mga kabosing, kaya lang medyo may kahabaan at hindi ko alam kung ang pa-priority ko doon yung paakyat, yung hindi naman tambak ay hindi ko na, baka kalatan ko na lang ng bato. So yan, at gusto ko rin nga palang i-share sa inyo mga kabosing ngayon yung binablog ko sa inyong mga aso namin na yan. So nakakalungkot naman, iisa na siya mga kabosing, dahil kung mapapansin nyo yung last vlog ko di ba lagi ko na iba-vlog na ang iingay, nai-edit ako ang iingay na nakakapikon. Pero last 2 days yung last vlog ko malakas pa saka nung umuwi ako ng Batangas, tataka ako biglang hindi siya kumain yung si BBM. Tapos yung isang araw na hindi siya kumain, tapos kabukasan na inom lang siya. Kahapon mga kabosing ay nagdumi siya ng dugo, kaya sabi ko ba't kaya nagkaganon. Binalak namin dalhin sa veterinaryo, kaya lang wala na parang gulay na, ang bilis. Sabi ng mga sanay sa aso at saka sa doon sa veterinaryo ay baka doon nakakain ng tinik. Mahina daw pala ang bituka ng aso. Kahapon ay nilibing namin, naawa talaga ako kasi siyempre hindi naman tayo sanay mag-aalaga ng aso mga kabosing, kaya ang inalagaan ko na yung parang hindi naman mga may lahi, kaso ganun din. At hindi ko naman pinalalabas dito mga kabosing, dito lang, kaya lang baka kung may nakakain na ng mga buto. So napakalambing pa naman ng BBM na yun. Yung isa si Digong ay ibinigay ko na, kaso hindi ko man nakalain na si BBM ay magkakaganon. Siya pa naman ang pinakamalakas kumain. Yun nga ang napapansin ko sa kanya, halos sa magboblow na ay kain pa ng kain, kaya wala siyang pinipili. Kaya siguro may nakain siya na hindi tama sa kanya kasi maliit pa siya. Ayun,
nasira daw ang bituka. So ang natira na lang ay si Saldi. Kakaawa, bigla siya naging tahimik. Kung tumatahol man siya ay madalang, naging malulungkutin kasi lagi sila naglalaro nun eh. Pag pala mga kabosing yung aso ay mulat sa buli ko nag-aalaga, ay nakakalungkot din. Kahapon hindi ko na siya tiningnan, naawa ako talaga kasi malambing yung si BBM eh. So ito na lang yung natira naming aso. Ito makulit talaga mulat sa pool. Lalabas ka? Tara. Eh, kaya medyo may spoiled to. Halika muna. May spoiled to. Hi. Ikaw, wag tatakaw-takaw ha. Kung ano-anong kakainin mo. Kaya huwag kang gagaya kay BBM ha. Wawa talaga eh. Na hinahanap niya mga kabosing si BBM kasi kalakalaro niya. So wala na siyang makalaro ngayon. Dati grabe maglaro yung dalawang yan. Ngayon wala na. Wala na siyang kalaro. First time kong mag-alaga ng aso mga kaboy. Nakaka-frustrate. Kasi bagamat napipikon ako sa ingay, ay nakakatuwa naman. Ang lalambing nila. So ito na lang yung natitira. Kaya kahit maingay hindi na namin pinapagalitan. Na ano kasi biglang ang bilis mga kabusing. 2 days lang. Kala ko may sakit lang na ordinaryo ng ano, wala sa kondisyon, pero ang bilis. Nung nagdumi siya ng dugo, wala na. Dire-diretso na. Okay. Sabi ko, hindi kaya mahawa ito si Saldi. Rap! Tabi mo na extension. So, yan. At, yun nga. Baka mag-stay kami ng ilang araw doon para tingnan yung mga kapagawa namin. Ang kulit. Dahil na siyang kalaro mga kabosing. Siya na lang mag-isa. Oh. Awa naman. Pero ito talagang malaki ang katawan eh. Pero dati-rati binubuli niya yung si BBM. Hindi naman nagpapatalo si BBM kaso ganun pala yung mga aso. Pagka mahina ang mga bituka. O pinagamot pa namin kahapon kaya lang hindi na siya makarecover. So yun yung mga pagkain nila. So yun mga kabosing, at ito i-ready na namin yung mga dadalhin namin hose. Ayan no. Hose na gagamitin doon sa Batangas kasi ang layo ng pagkukuha ng gripo eh. At ano, aba-abangan na lang ninyo yung ano, yung mga vlog ko sa Batangas. Yung mixer na iwan namin nung gabi na kami umuwi galing Batangas punta Cavite. Siyempre, ang hirap ibaba mga kabosing. Napakabigat. Hindi katulad ng ikarga na mayroon siyang daanan. Pag dating doon ay talagang binuhat ng mga tao. Kaya, siyempre, nahiya naman ako doon sa mga naging buhat. Kaya, pinamerienda, bukod sa merienda, ay nag-inuman na hanggang sa magkalasingan na. Nakaalis kaya kami doon mga ano eh. Pag hindi ako nagkakamali 9:30 na gabi na, kaya hindi na rin ako nakapag-vlog. So yun lang mga kabosing, at dito ko na rin puputulin yung aking vlog kasi siya na kayo doon sa aking video na hindi natapos. Pero susunod na vlog ay ipapakita ko naman sa inyo yung development sa pagkagawa at pagkasimento ng kalsada ng mga kabosing. Si Kuya Ogie pa rin ang gagawa ng mga kabosing, hindi pa rin nag-iiba. Siya pa rin ang gagawa ng daan. So yan mga kabosing, at dito na natin puputol. At bago nga pala ang lahat, ay gusto ko nga pala magpasalamat kay Sir Crispy Bandilla sa paggagawa ng logo ng aking YouTube channel. Salamat sir sa suporta sa mga supporters ng Team Kapanali, Team Mang Corazon, Team Jonah Hill,
sa Team Kahon, kay Ate Julie, Ma'am Annalisa C, at Tol Marvin, Hosili, at sa lahat ng ng member ng Team Kahon mga kabosing na hindi ko nabanggit. So maraming salamat kay Ate Mary Hernandez. So kung meron man akong hindi ko nabanggit ay sana pasensya na kayo dahil ayun nga, hindi ko naman kilala ko naman lahat, kaya lang minsan may nalilimutan ako. So hanggang dito na lang mga kabosing ang aking vlog. Sana ay sinamahan din niyo ako kahit simpleng vlog. Sana sa mga oras na ito ay kahit mainit ay nasa maayos kayong kalagayan. Katulad ng sinasabi ko, lagi mag-take ng tubig para maiwasan natin dehydrate. Sobrang init talaga ng panahon, pero ang alam po talaga pagka ganito ang sistema ay hindi na magtatagal at mag-uulan na ng mga kabosing. So yan ang mga kabosing, at dito natin puputulin natin vlog. Until next video na lang mga kabosing. Bye!